So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, wala na po talagang pakialam itong si Rodante Marcoleta kahit po nagarapalan niyang ipakita sa taong bayan na bilang isang senador, siya po ay naglo-lawyering sa mga diskaya para po hindi po makasuhan. Alam niyo kung ano nakakatawa dito, no? Meron po kasing budget hearing sa Senado, dito po sa DOJ. So, syempre, natural po na talagang i-interviewin o gigisahin po yung DOJ. Pero out of nowhere, siningit talaga ni Marcoleta na gusto niya daw po na maging parte ng state witness o witness protection program ang mga diskaya. So, ito, pag-usapan natin to para mag-gets natin yung ibig sabihin, no? So, ito na balita ito from Manila Bulletin ko ata nakuha to. So, sabi dito, okay, Marcoleta quizzes DOJ anew on restitution over Discaya's witness protection bid. Oh, WPP. Alam niyo kasi na pag may WPP, pwede siya maging state witness. Ganun po yun. Oh, sabi dito, okay, October 21, kahapon nga. Oh, Senator Rodante Marcoleta on Tuesday clashed with Department of Justice officials over what he called the imagined requirement of restitution in the processing of applicant under the Witness Protection Program. Tingnan nyo, sabi ni Marcoleta, imagined requirement. No? Nagkakandak daw ng isang imagined requirement ang DOJ para po dito sa magiging Witness Protection Program ng mga diskaya. So, tingnan natin to, basahin pa natin na. Imagined requirement, no? Kulit eh. Oh, Rodante Marcoleta on Tuesday, October 21. So, okay na pala, nabasa ko na pala yan. So, ito yung video. May video dito eh. Panoorin natin. Kapal ng mukha, men. Oo. Tignan nyo. Explain myself, ha? Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Anong butete tsaka sapsap? Eh, sila Jinggoy ba? Identified yun. Butete ba yun? Sapsap ba yun? Si Joel ba? Identified din. Alam nyo, hindi ko po makuha yung point na mayroong mastermind dito sa sa flood control scandal eh. Ako, hindi po ako naniniwala na may mastermind dito. Mas naniniwala po ako na nagkanya-kanya po silang nakawan. Nagkuntyabahan po sila na magnakaw po dito sa flood control project. For example, allegedly, si Cheese nagnakaw. Si Joel nagnakaw. Ulakad nila yun. Tapos si Jinggoy nagnakaw. Nagkuntyabahan po sila. Kasi pag sinabi mo kasi mastermind, magnakaw tayong lahat, akong pasimuno dito. Hindi ganoon eh. Kanya-kanya silang nakaw eh. Kanya-kanya silang insertion eh. Ikutin nyo nga natin. Sige. Hindi ko na puputulin. Sige. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Yan, so, hindi ko talaga makuha yung point eh, no? Ito kasi ang sabi nga tinayo kasi mga kababayan, no? Tayo po, naghahanap po tayo ng ebidensya laban kay Martin. Ang kulit naman ni Marcoleta eh. Hayop pa naman. Tayo po, naghahanap po tayo ng ebidensya kay Martin. Kung si Martin po, talagang guilty po yun, maniniwala po tayo. Ngayon, paano kami maniniwala kay Marcoleta na tinuro daw po ng mga diskaya si Martin Romualdez? In the first place, tinanggi niya nga ni Martin, tinanggi po ng mga diskaya yan. Sabi ng diskaya, I have no direct transaction with Romualdez. Ko in project kickbacks. Ang tinuro po ng mga diskaya, si Ko. In Tagalog, sabi ng mga diskaya, wala kaming rectang transaction kay Romualdez dito sa mga project ni Saldico. Ba't pinipilit nyo kasi na madawit yung mama? Paulit-ulit na lang yung ebidensya ninyo. Diskaya, Gutesa. Paulit-ulit na lang eh. Magbigay kayo ng bago. Walang yan to. Si Bongo may bagong ebidensya. Ayun ba, pinag-aralan nyo ba yon?
nung kay Bongo, mamaya pag-usapan natin yan, no? Pati dito kay, kay Mark Villar. I-continue nga natin, kakainis to. Ninyong bigyan sila ng protection under that law. Kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Kaya siguro, alam nyo mga kababayan po kasi, no? Ito yung point dito eh. Kaya po sila umayaw sa ICI kasi nga po kakasuhan din po yung mga diskaya. Kakasuhan din po kasi sila. Ang gusto kasi ng mga diskaya, magsasalita sila pero hindi sila kakasuhan na hindi naman po kasi pwede yon. Sabi ko, hindi ko na puputulin pero putulin pa rin natin. Sige. So sabi kasi dito, tingnan nyo to Ito, quick search tayo. Saan na ba yun? Ito, quick search tayo. Ito po kasi yung gustong mangyari ni Marcoleta eh. Teka, lakihan natin. Sabi dito, requirement and criteria para nga po maging witness. Application, a person must first be an accused in the case and apply to become a state witness. So okay, pasok ang mga diskaya dito. Okay, hindi ito imaginary requirement. Hindi ko talaga, dito. Sabi pa dito, court discharge. The court must be satisfied that the discharge is necessary the prosecution of the defense. So next, sabi dito, lack of direct evidence. There must be no direct evidence available for the offense except for the testimony of the accused. Dito mga kababayan, hindi na po pumasok ang mga diskaya dito. Kasi po, may ebidensya po talaga, hindi lang basta-basta testimony. Documentary evidence po na ang mga diskaya po talaga ay sangkot, kumita ng malaki simula pa ng panahon ni Digong. So dito pa lang po sabit na po ang mga diskaya na malabo po talaga silang maging state witness. Sabi po dito, corroboration, the witness testimony must be substantially corroborated in this material point. So okay naman yan. So less guilty. Dito sumabit na naman ng mga diskaya dito. The accused must not appear to be the most guilty among the co-accused. Kayo ba naniniwala ba kayo na ang mga diskaya po ay less guilty dito? Swerte naman pala nito, nung less guilty ka, na kumita ka ng bilyon-bilyong piso. From nung panahon pa ni Digong. At ang malupit dito mga ka-streetwise, no, ito, kung makikita ngayon natin dito, may benepisyo po kasi ito, kaya gustong-gusto po talaga ni Marcoleta na makapasok nga po bilang witness ang mga diskaya kasi nga po, immunity from prosecution. This is the most significant benefit as the state witness is discharged from the case in exchange for their testimony. Mga kababayan, ang mangyayari po kasi dito, ang gusto po kasi ni Marcoleta, magbibigay po ng testimony ang mga diskaya, pero discharge na po sila, hindi na po sila kakasuhan kapalit po ng testimonya. Tandaan natin mga kababayan, na yung kaso po dyan sa flood control project, overwhelming po yung ebidensya. Diba? Magsalita man o hindi ang mga diskaya, uusad po yung kaso kasi po mayroon pong documentary evidence. May physical evidence. May testimony evidence pa sa mga ibang mga tao. Ano ba talaga, Marcoleta? Kasi rin ako, continue nga natin. That they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Si Marcoleta po, consistent po siya na naglo-lawyering po sa mga diskaya. Senador ka, naglo-lawyering ka sa mga akusado? Ayos talaga, no? Okay. There is no consistency here. Sige po. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Ang Honor, gulo talaga nung nagsasalita salita ka ng salita yung kanyang application. Yung restitution, no, ito ata yung pagbabalik nga po ng mga ninakaw sa gobyerno. Parang yun ata. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You're supposed to be the chief
pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, 'di ba? Kasama ako sa sindikatong ito. 'Di ba? At dahil sa kumita ako dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuha sa huba naman hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program. Mga practical na aspeto lang po. Oo nga pala, no, umamin pala yung mga diskayang kumita sila, no? 5% daw, 5%, 2%. So kahit 5%, 2% man yun, totoo man o hindi yun, hundreds of millions pa rin po yun. Kasi nga po, trillion po pinag-uusapan natin dito. Your Honor, So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? ah, Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? di ba? Kaya po, Your Honor, Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself, ha? Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yan. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung ano. Ayaw talaga ni Marcoleta makulong si ang mga diskaya. Kasi ang gusto lang ni Marcoleta, civil liability lang pala. So walang kulong, magbabayad lang yung mga diskaya. So ganun pala yun. So by the way, mga babae, na nakakatawa kasi dito, no? Kung mastermind lang naman kasi pag-uusapan, di ba siguro, hindi naman ako naniniwala may mastermind kasi kanya-kanya kasi lang nakaw dito. Siguro, ang kailangan muna nating tingnan dito, yung mga bilyar tsaka yung bongo. Kasi una sa lahat, bakit nung panahon nga po ni Digong, tingnan nyo ito ties of Bongo's family firm with the Discayas. Bakit dito po, tahimik dito si Marcoleta? Ito, ebidensya po ito. No? Ito po, dokumentado po ito. May documents po dito na meron po talagang ugnayan ang pamilya ni Bongo sa mga diskaya. Isipin mo pinakamalaking contractor na sinasabing nagnakaw po ng bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan. May partnership ang pamilya ni Bongo? Pababayaan nyo lang yon? Dito parang bulat pipit bingi kayo dito. Tapos ito pa yung malupit, yung kay sa mga bilyar. Alam naman po natin na lumaki po talaga yung kita ng mga diskaya nung panahon nga po ng mga bilyar. Bakit doon tahimik kayo doon? Pilit na pilit kasi mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung meron kasi talagang ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez, maniniwala po tayo. Pero pag ganyan po kasi na paulit-ulit po yung sinasabi ninyong ebidensya na sinabi daw ni Diskaya, sinabi ni Gutesa, sinabi ni Chis Escudero, walang physical evidence, walang documentary evidence, nagturo lang kayo, hindi po kami maniniwala doon. Oo. So yun mga babae, so kayo po ba, nakita nyo ba? Napansin nyo po ba na talagang nag-aabogado or naglo-lawyering itong si Marcoleta sa mga Diskaya? Tapos sasabihin niya pang, hindi naman ako nag-aabogado, hindi naman ako naglo-lawyering sa kanila. No, parang ay paaminin talaga. So ano bang meron, di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babuki.